nagawa siya ng video eh, nag-comment. Itong yung umano'y magulang ni Beyonce na nag-comment, no? Dito sa comment section. Na sinasabing, hindi pa nagsimulan yan, di ba? At dito nga guys, sabi naman dito sa isang komento na to guys, no? Si Mami Hazel, yung mga sponsor na nagpagawa ng kwarto ni Beyonce, kasama po doon si Sir Leo D. Kasi po, Hindi po, kasama si Leo dyan. Nakakainakit po kayo. Kung walang binigay si Leo dyan, kahit 5 tuling. Kahit si Dr. Love ninyo, walang binigay. Kahit si Richie wala. Kaya masyadong nagbigay si Leo D. Yung siminto namin, ginamit pa nila. Bahay niyo po yan eh, Hansel. And hello guys, once again, maligayang pagbabalik sa ating channel. Panibagong araw, panibagong POV na naman po tayo. Grabe, point of view! Kasing init ng panahon ngayon yung issue na nangyayari ngayon dito sa Batalero family. Ito din naman kasing si Nanay Hansel, hindi na lang malahimik. Gusto din na pag-usapan. At palagi pang nagko-comment doon sa mga anti-kalingap na kung ano-ano. So ngayon may panibagong issue na naman from Fortuner down to Semento. Ano na naman tong bagong issue na to, tungkol na naman daw to sa semento guys. So ewan ko kasi yung semento daw is ginagamit din naman daw doon sa bahay nila Beyonce. Hindi naman ginamit doon sa kapitbahay. Bakit issue pa yun? At saka dito rin po guys, nagsalita na rin yung big boss nila. No? Sinabi dito na parang hindi na naging tahimik yung buhay niya. No? Palagi na lang nadadawit yung pangalan niya from Fortuner. Ngayon, dito na naman sa semento. Kasalanan niya ni Nanay Hansel kung ano-ano yung mga sinasabi. Kung saan nagsusumbong. Kaya nababaktoyo itong si Nanay Hansel. Nakakaawa guys, no? May party tayo na naaawa tayo doon sa pamilya nila. Pero may party din na parang masasabi natin, deserve naman nila. Deserve sa mama niya. Kasi sobrang madaldal. Diba? Nung unang vlog guys, sobrang ni nanay sobrang paiyak-iyak. Yung tipong, wow, napakabait na pamilya ito Diba? Yun yung palaging sinasabi ni Kalinga Prab sa kanila. Isa sa pinakamabait na pamilya itong pamilya ni Beyonce. Kaya lang, parang nagbago ang lahat. Parang ewan ko, siguro sa mga sulsol. And siguro nakikita nila talaga na umaangat na sila. Nakikita nila na iba na kami ngayon. No? Hindi nyo na kami kaya. Kaya lang nakakalungkot kasi yung kinakalaban nila is yung taong tumulong sa kanila. So dito, hindi na rin napigilan ni Kuya Bal na magsalita. No? Kasi ang dami na pong mga lumalabas sa bunganga ni nanay. Ang dami ng mga sumbong, ang dami na kung ano-ano yung mga sinasabi, sumasagot na. So dito ay nagsalita na rin si Kuya Bal at saka klinaro na rin po niya. Hindi naman panunumbat po yon. Tulad po ng palaging sinasabi ni Nanay Hansel. And hindi yun panunumbat. Kumbaga, ni-remind lang po sila kung ano yung natulong ng kalingap sa kanila. Diba? Kasi alam naman natin dati kung saan sila nakatira. Anyway, bago tayo magpatuloy sa ating topic ngayon, so huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, paki-like and share dyan sa ating video at paki-turn notification bell para laging updated guys. At shoutout na rin po tayo sa ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edno Vlog and Kalingap Rap. Supportahan din po natin ang mga keyboys, Kalingap partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayang mahirap. Huwag nating kalimutan. At nandiyan po yung mga kasama nating Kalingap, reactors, syempre huwag nating kalimutan. At yung mga anti-kalingap guys, i-block nyo po para hindi kayo ma-stress. So yun nga, back tayo sa ating topic about po dito sa semento daw umano na kung akala mo naman sobrang mahal. Ewan ko. So semento lang naman at saka ginamit naman yung semento na yun doon sa bahay nila. So bakit pa natin i-recall yung mga tapos na? Diba? Tapos na yung kwarto. Tapos na yung bahay nila. At syempre, si Kuya Bal, naintindihan natin na magagalit talaga siya.
No, pero hindi siya nanunumbat. Kumbaga, ni-remind lang po niya yung pamilya nila Beyonce kung ano yung natulong ng Kalingap sa kanila. At kung sila ay may pagrespeto dito sa ama ng Kalingap, syempre, tatanawin nila yun. Diba? At saka manahimik na lang sana si Nanay Hansel. Hindi yung palaging nagre-report doon sa mga anti-Kalingap. At saka yung mga anti-Kalingap, tuwang-tuwa pa sila kasi meron silang content, di ba? Paldo-paldo yung mga views nila. So para sa akin ay mas best talagang gawin na manahimik si Nanay Hansel para wala nang gulo. Hindi na siya dapat magsusumbong kung kanino-kanino kasi yung mga susumbungan niya doon ay syempre susulsulan niya, sige, ihayag mo lahat kung ano yung nalalaman mo. Tapos, ang ending, mababack to you siya. Kasi hindi naman pala totoo. Sabi nga ni Kuya Bal doon sa kanyang live kasi, walang katotohanan, wala daw ambag talaga si Big Boss nila doon. No, yung Kalingap daw ang isa sa may pinakamalaking ambag talaga dun sa pabahay nila. So doon pa lang dapat ay maging grateful na po sana yung pamilya nila. Hindi na dapat nila kalabanin pa. Diba, pumunta sila Kalingap Rob doon sa bahay nila Beyonce. Nag-vlog sila doon sa EDC. Akala ko, okay na yun. Akala ko nga, okay na lahat. Pero pagkatapos nun, ang dami na pong lumabas na issue. So hindi pala naging okay yun. Siguro wala din naman tayong pakialam kung ano yung gagawin nila sa buhay nila. Pero sana man lang ay, di ba, kunting tawag dito, kunting utang na loob, di ba? Ganun lang naman, hindi naman siguro yun mahirap na maging isang grateful po tayo dahil sila naman po yung naging dahilan. Kung siguro nasa isip ng pamilya nila na hindi naman lahat sa Kalingap ito, yung iba nga sa sponsor. Pero isipin rin po natin kung hindi dahil talaga sa Kalingap, wala sila sa kinatatayuan nila ngayon. Nandun pa rin po sila ngayon sa gilid ng dagat. Nandun pa rin ngayon si Beyonce naglalabada. So doon pa lang guys, no, dapat iniisip yun ni Nanay Hansel. I don't think na may kinalaman si Beyonce dito, di natin alam. Pero may side siguro na alam nito ni Beyonce. Pero hindi niya siguro alam na parang pinapapain na siya doon sa, alam niyo na. So siguro hindi niya alam yung mga bagay na yon. Pero nakakalungkot lang kasi ang ganda ng intro ng EDC, ang ganda ng intro ng buhay nila dito sa Kalingap. Tapos ganito lang magtatapos yung buhay nila dito sa Kalingap, no? Sobrang negative. No, napaka-negative ng impact sa buhay nila dito sa Kalingap. So, hindi kasalanan ng Kalingap yan. Kasalanan po yan ng kasalanan nila, di ba? Sala na nila sa Bisaya pa. Sila yung may sila yung gumawa ng issue ngayon. Kung may kasalanan man si Kalingap Edo, kung ano man yung naging kasalanan ni Kalingap Edo, kung meron man, sana ay sinettle nila in a private way, sana ayusin nila. Diba? So, ganun lang kasimple eh. Tapos, ginagawa nilang komplikado ang lahat. Kung ano-ano na, kung saan-saan na napupunta, may mga panunumbat na, yung naririnig natin na may magpapatulpo na, nakakahiya po talaga. Dito sa gusto nilang magpatulpo, hindi naman ang Kalingap ang mapapahiya dito eh. Yung pamilya po nila. Kasi sila mismo, alam nila yan kung sino ang tumulong sa kanila. Tapos ngayon, kung aalis sila sa Kalingap, siguro hindi naman sila pipigilan talaga kung gugustuhin nila. Sila yung makapag-decide kung ano yung gusto nilang gawin. Pero sana ay wag na pong magpasulsol, wag na pong mag-comment pa para maganda yung paglabas nila sa Kalingap. Sa ngayon, marami pa ang mga dadapo sa kanila. Marami pa yung kumbaga tutulong ko no kasi sobrang sikat pa nila ngayon eh. Napaka trending pa nila ngayon. Paano pag nawala na sila sa ere? Paano pag nagagalit na yung boss nila, yung pinaka-boss nila kasi palaging nadadawit sa issue? Diba? So paano pag iiwanan sila ng Kalingap at doon sa kanilang big boss? So saan sila pupulutin? Ang laki pa naman ng kanilang bahay. Tapos yung electricity, yung mga bills. So sino ang sino ang magbabayad diyan pag nawala na yung mga nagpapanggap na sumuporta sa kanila ngayon? Pag nawala nang magbigay, wala nang makapagbigay tulong sa kanila kasi wala na, tumahimik na. Tapos wala na sa Kalingap si Beyonce. So sino yung aakay sa kanila? Wala na.
'Di ba? Ang dami kasing mga nangyaring umalis sa Kalingap tapos nawala yung bahay na binigay ng Kalingap na ibenta. Tapos may iba pang beneficiary na nagpawakwak noon. Ano nangyayari ngayon? Nawala sa ere. Kung ako si Beyonce, pipiliin ko talaga dito sa Kalingap. Kasi parang ano siya long-term solution sa problema ni Beyonce. Hindi yung panandalian lang. Kasi alam natin talaga, when it comes sa pera, pag pera na yung pag-uusapan, hindi yan panghabang buhay na susuporta. Hindi yan panghabang buhay ng dyan. Kung gusto nilang umalis, ay wala na. Tatahimik na lang sana. Yun yung pinaka-ano dyan tatahimik na lang. Yun yung pinaka the best dyan. Ang manahimik na lang sana sila. Huwag na pang magpasulsul pa. Huwag nang mag-comment pa. Huwag nang maghahanap pa ng mga kakampi. Yung kakampi is tuwang-tuwa naman kasi antay-Kalingap Eto, bibirahin na naman natin tong Kalingap kasi may nahanap na naman tayong kakampi. Ganon yung mga style dyan. Kaya para sa akin, advice natin dito sa pamilya ni Beyonce, sobrang init ngayon, manahimik na lang sana sila. Huwag nang huwag nang makipagdaldalan pa, magsumbong pa kung kanino, di ba? So, yun sana ang pinaka-the best na gawin sa pamilya ni Beyonce ngayon. So, kayo ba guys, ano yung masasabi nyo? Ano yung makomento nyo? Kasi para sa akin, may part na naaawa tayo sa pamilya ni Beyonce. Kasi alam talaga natin kung saan sila nagmula. Pero may part din na medyo naiinis din po tayo, no? Kaya mag-comment po kayo dyan. So wag niyo na lang pong iba si Beyonce kasi hindi naman niya deserve So wag niyo na lang isali. Hindi ko rin sinasabi na i-bash niyo po yung pamilya ni Beyonce. Pangit po yun So parang paghihiganti po yung nangyari. Kaya ano na lang, wisdom word na lang para sa kanila na sana ay maliwanagan sila, ma-enlighten sila na mali yung ginagawa nila. So hanggang dito na lang muna guys ang ating reaction video. Huwag kalimutan mag-like and share and paki-subscribe po ang ating channel. Ito po yung host na si Chloe TV. Thank you for watching.